Casper was my late mistress's ex-husband. How come he was able to send a message to you from a prison? What relationship do you share with him? Tanong ni Tyrone. Nagsiselos kasi ito sa katotohanang nagpadala si Casper ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ni Michael. Minsan ako nagtrabaho sa kumpanya niya bilang sekretary niya bago ako umalis, sagot ni Eliza. Totoong nagtrabaho talaga si Eliza sa kumpanya ni Casper noon. In fact, she worked so hard with him to enlarge the capacity of his company but all she got is to be betrayed. You should cut all connections with him. Casper and I are not in good terms. Gagawin ko, sagot ni Eliza. Nagustuhan ni Tyrone kung paano pinailalim ni Eliza ang kanyang sarili sa kanyang kagustuhan. Hinila niyang kanyang ulo palapit ng marahan at tinalikan siya sa kanyang buhok. Samantala, nagsimula na si Michael sa pag-aayos ng kasal. Can you help me cancel it? I don't want to get married to him. Hiling ni Eliza. I will, pero may request din ako. You can choose to say no if you want, ani Tyrone. Okay. Never mind. Naisip ni Tyrone na masyado pang maaga para sa gusto niyang itanong, kaya napahinga siya ng maayos sa upuan habang si Eliza naman ay nakasubsob sa dibdib. Biglang tumakbo sa sala sina Zachary, Zekiel at Soren. Baka sa mukha nilang sobrang saya. Dad, may ipapakita kami sa'yo, sabi ni Moss. Oh, let me see, sabi ni Tyrone at umayos si Eliza sa katawan ni Tyrone. Lumapit ang mga lalaki sa kanilang mga magulang at ipinakita kay Tyrone ang isang larawan sa kanilang kamera. Si Tyrone ay hindi bumili ng mga telepono para sa mga bata para makapag-concentrate sila sa kanilang pag-aaral, pero binilhan niya sila ng mga laptop bawat isa at isang kamera. Napangiti si Tyrone nang makita ang larawan. Pwede ko bang makita? Na-curious si Eliza na makita ang larawan at mabilis nang pinakita ni Zoren sa kanya. Napangiti si Eliza na makita ang larawan. Larawan niya ni Eliza na nakapatong ang ulo sa balikat ni Tyrone. Dad, we told you to claim her as yours and you did. Hooray! Tumalon si Zoren. Nagsimulang magsaya ang mga bata. Tuwang-tuwa sila. Sa mga panahong ito ay nakatanggap ng mensahe si Eliza sa kanyang telepono. Biglang niya nakitang isang larawan ng kapatid niya na walang awang nakatali sa isang upuan. May mga galos ito sa buong katawan na parang binugbog. May malalim na hiwa ang kanyang pisngi at nakasuot siya ng singlet na may basang dugo na napunit dahil sa ginamit na pangbugbog sa kanya. Dumugo ang puso ni Eliza at muntik na siyang humagulhol sa iyak, pero hindi siya magawa. Kung gusto mo siyang hanapin, pumunta ka na mag-isa sa district. Susunduin ka namin doon. Yun ang caption. Paano kung makidnap din siya? She messaged the line back and asked, paano kung kidnapin mo rin ako? You are not the target. Kung gusto pa namin saktan, we would have when you were at C50. The anonymous number said, pagkakawala mo ba kapatid ko kung sasama ako? Nag-text si Eliza sa message at mabilis na nagdagdag na isa pang text. And why did you need my presence? Yes, you and your brother will be able to live together. We will not reply again after this. And a reminder, don't dare to tell anyone. Sagot ng anonymous number. Mr. Tyrone, please come. Tumayo si Eliza at sinundan siya ni Tyrone na iniwan ng mga bata. Nang makarating silang dalawa sa kanyang silid, pinakita sa kanya ni Eliza ang pakipag-usap niya sa hindi kilalang numero. Buti na lang ipinakita mo sa akin. I'll track the number. Text the number you have been coming. Ani Tyrone at ginawa ni Eliza ang utos. Nag-text si Tyrone sa kay Benji tungkol sa anonymous number at sinabihan siyang subaybayan ang lokasyon ng numero. Pagkatapos ng 2 minuto, tinanong siya ni Tyrone, nasagot na ba nila? Hindi. Sabi na nga ba hindi na sila magre-reply after the last text? Nag-text kagad si Benji kay Tyrone ng location ng number. Let's leave. Hindi na nag-abalang ipaalam ni Tyrone ang kanyang mga tauhan. Siya mismong gustong humawak nito. Kung tutuusin, siya ang Diyos ng digmaan. Sa isang iglap, nasa loob na ng kanyang sasakyan sina Tyrone at Eliza. Pinaandar niya ang ignition ng sasakyan at nagsimulang magmaneho. Mr. Tyrone, saan tayo pupunta? Sa location ng number na nag-text sa'yo. Oh, district ba? Tanong ni Eliza. Hindi, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Si Tyrone ay nagmamaneho ng mas mabilis at kalaunan ay pumarada sa underground na garahe ng isang bungalo. Bumaba ng sasakyan sina Tyrone at Eliza. Nang makita ni Eliza si Tyrone na papasok, tinanong niya, ligtas bang pumasok? Sumunod ka lang sa akin.
May mas magandang plano si Tyron sa kanyang isipan. Sa sandaling binuksan nila ang pinto, napagtanto nila na ito isang bulwagan doon at ito ay walang laman. Tumawag si Tyron kay Benji at inutusan. Hanapin mong lokasyon ni Michael. Sige po sir, sagot ni Benji. Bumukas ang pinto at parehong nagulat sina Tyron at Eliza sa kanilang nakita. Ito ay ang kanyang ama, si Conchita at Marcela. Hi, Miss Carmen, bati ni Conchita. Mr. Tyron Aliman, bati ng mayor. Inaasahan ka namin please, mag-usap tayo. Naglakad ang mayor sa kinaroroonan ng mga upuan. Inayos niya ang mga upuan para bumuo na isang bilog at pagkatapos ay umupo. Lumapit si Conchita sa kanya at umupo sa tabi niya. Ngumisi si Marcela kay Carmen at umupo din. Hindi kailanman naging ganito kagulo si Eliza sa kanyang buhay. Sinabi ng kanyang ama na inaasahan na sila. Alam ba nilang darating sila? Eto ba ay plano o isang setup o ano? Napatingin si Eliza sa mukha ni Tyron na nagtataka kung anong gusto niyang gawin ngayon. Wala akong oras para dito, sabi ni Tyron. Mangyaring umupo ka, Mr. Tyron, sabi ng mayor. Kalokohan, sabi ni Tyron at pumunta sa pinto para buksan pero nakalak. Nakalak, sabi ni Eliza na makita niya si Tyron na pilit binubuksan ng knob ng pinto. Ginamit ni Tyron ang lahat ng kanyang lakas sa pinto pero hindi man lang ito nabuksan. Napagtanto ni Tyron na planadong lahat ng ito. Nakalimutan niya si Michael isang henyo tulad niya. Siguradong nakalkulan ni Michael na sasabihin sa kanya ni Eliza ang tungkol sa text message at ang susunod na gagawin niya ay sabihin kay Benji na hanapin ang lokasyon ng numero. Pero paano nakasigurado si Michael na mag-isa siyang darating kasama si Eliza? Alam niyang si Michael ang nasa likod ng anonymous number na nagte-text kay Eliza. Gayunpaman, wala si Michael dito, hindi kahit si Belinda. Sa halip, si Carlito ang kanyang asawa at si Marcela. Anong gagawin natin? Tanong ni Eliza kay Tyron. Tumingin si Tyron sa bulwagan at nakitang imposibleng makatakas ang isa. Umupo at pakinggan kung anong kanilang sasabihin, sagot niya kay Eliza. Bakit hindi mo ipaalam sa iyong mga tauhan na pumunta at iligtas tayo? Wala akong magandang pakiramdam sa lugar na ito, sabi ni Eliza. Kung magiging madugo ang lugar na ito, ang mga taong lilitaw ay ilang matipunong lalaki. Pero ito yung mga hindi nakakapinsalang tao. Kung iyong pamilya, ang isang henyo sa isang lugar ay palihim na may binabalak. Outsmart him. Tahimik na paliwanag ni Tyron kay Eliza. Pagkatapos ay inalalaya niya itong umupo. Nagtaka si Eliza kung bakit mukhang kalmado si Tyron cause, as for her, takot na takot siya kahit na pamilya naman niyang kaharap. Nakikinig ako, sabi ni Tyron at nag-cross legs. Mr. Michael will be traveling with Miss Carmen first thing tomorrow morning. They would be having their wedding overseas sadly. Marami sa atin ang hindi makakadalo. You can have our daughter to act as the mother of your kids. Mabait siyang babae. Itinuri ni Tyron na nonsense ang sinasabi ng lalaki. Muling nakatanggap ng mensahe si Eliza at ito'y larawan ng baril na nakatutok sa kapatid niya. Sinabihan kitang huwag kang sabihin na kahit kanino pero nagpatuloy ka pa rin. Nasabihin kay Tyron, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumayag ka na maglakbay kasama si Mr. Michael bukas. Pangalawa, aminin mo na noon pa man ay lihim mo minamahal si Mr. Michael at dumiretso sa kung saan may nakasulat na capital A. Mas alam ni Eliza na huwag ipaalam kay Tyron sa pagkakataong ito, baka mapatay ang kapatid niya. Nang matapos si Tyron sa pag-utos sa kanyang mga tauhan, tumayo si Eliza at sinabing patago. Mr. Tyron, pumayag na akong maglakbay kasama si Mr. Michael. Tumingin sa kanya si Tyron na parang hindi alam ang sinasabi niya. Naglakad si Eliza patungo sa isang anggulo ng pader kung saan may nakasulat na letter A. Pagdating niya doon, isang secret door bago bumukas at kaagad na kinaladkad si Eliza papasok. Tumakbo si Tyron patungo sa lugar pero nakasara na ang pinto. 10 beses niyang tinamaan ang sekretong pinto ng buong lakas pero sadyang napakalakas nito. Galit siyang naglakad patungo kay Carlito at hinila ito pataas gamit ang kanyang kwelyo. Sigurado ka naghahanap ng sarili mong kamatayan? Nang makita niyang nakasmirk si Carlito ay sinuntok niya ito ng malakas sa ilong. Nabasag ang ilong ni Carlito. Natakot ang dalawang babae sa hall. I don't know how you all get here, pero wala ni isa sa inyong aalis dito ng buhay unless Miss Carmen comes, Tyron said. Biglang gumalaw ang gusali, nagulat si Tyron na tumingin sa paligid. It's a movable house, and it's carried by a truck outside to the deepest bush. Kahit patayin mo kami, mananatili ka dito magpakailanman. Sabi ni Carlito mula sa sahig na kinaroroonan niya.
At hindi mo na makikita ang mga anak mo. Nakangitik sabi ni Conchita. Samantalang dinala si Eliza sa kinaroroonan ni Ismael. Agad siyang yumakap kay Ismael. Ismael, nagiging komplikado ng buhay ko dahil sa'yo. Ano bang nangyayari? Ano ang relasyon mo't ni Michael Aliman? Best friend mo talaga siya? Tanong ni Eliza, pagod na siya. Noon pa man ay nangangahad na siya ng simpleng buhay. Hindi niya alam na balang araw ay magiging komplikadong buhay niya. Ang mga alahas ni Mom ay nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Ito ang mga mana na iniwan niya para sa ating dalawa. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag malaki ka na. Iniingatan ko ito ng ligtas sa... Tumingin si Ismael sa paligid at bagamat walang kasama sa kwarto, nahulaan niya na baka may kamera sa paligid at may nilagay na hidden microphone sa katawan niya. Nang wala siyang malay, ibinulong niya kung nasaan ang mga alahas kay Eliza. Pagkatapos ay nagpahinga siya pabalik at sinabing, Michael Aliman is not my friend. He's an enemy. Teka, ikaw bang nag-text sa akin nung kinidnap ka na pumunta kay Michael Aliman? Na siya lang ang makakatulong sa'yo. Hindi ako nagpadala ng ganong text, sabi ni Ismael. I've never imagined that I can get captured. I'm so powerful a man, but see where I am. Si Michael ay matalino, nakakaawa namang umiling si Ismael. Sabi niya ilalabas niya ako bukas. Kung gagawin niya, hindi ba magiging magulo ang buhay ko? I have 6 kids. Hindi nila ako makikita at ikaw. I don't think na makikita ka ulit. Umiiyak na sabi ni Eliza. Michael has won this game. He promised to release me after he has taken you away. Don't worry, Eliza. I promise to find the world to get you as soon as I am out of here. Naawang sabi ni Ismael. Napasubsob si Eliza sa sahig at nagsimulang umiyak. Oh gosh, gaano kahirap ang magiging buhay niya. May mga lalaki na kaitim na pumasok sa loob kung nasaan si Ismael at kinala siya saka nagsimulang ilayo siya. Nagpumigla si Eliza na huwag siyang kunin, pero mas malakas sila sa kanya. Pagkatapos nilang maialis ni Ismael, umagos ang mainit na luha sa mukha niya. Habang iniisip niya kung anong kahihinatnan na kapatid niya at kung anong gagawin sa kanya, isang matangkad ang pumasok nang makita siya nangangalit si Eliza sa galit at sakit. Hayop ka! Talaga? Sagot ni Michael at inilagay ang 2 kamay sa bulsa. Magpahinga ka na. Bumabiyahe na muna tayo sa aking jet bukas ng umaga. Nandun ang banyo. Ang damit naman na papalitan mo pagkatapos mong maligo bukas ay ihahatid na kaagad sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo? You kept set up me as a bad woman before Tyron so he can hate me, right? Then you kept acting pitiful. I cursed the first day I met you. Eliza said, aanihin mo rin to sa hinaharap, sabi ni Michael na may mahinang ngiti. Hindi siya nababahala tungkol sa kanyang galit. I should leave you for now, sabi ni Michael at gustong tumalikod pero nagsalita si Eliza. Anong gagawin mo sa kapatid ko? Pagkarating natin sa Amerika, iutos kong pagpapalaya sa kanya, sabi ni Michael. Amerika? Ulit ni Eliza. Masyadong malayong bansang iyon sa North Hill. Kahit sa pinakamabilis na jet, aabutin pa rin ng hanggang 6 na oras bago makarating doon. Maliban na lang kung plano mong itago ako sa isang silid magpakailanman. Tsak na magsusumbong ako sa mga pulis doon at hahanapin ang aking kalayaan, sabi ni Eliza. No problem. You can do whatever you want when we get to America, he said. Eliza find a smile on his face to be very annoying. Nasaan si Tyron Aliman? Tanong ni Eliza. Huminto si Michael at sinabing, dumating ang mga tauhan niya at nilusob ang movable building. Napatay nilang driver na nagmamaneho ng truck na gumagalaw ng bahay at nang sumalakay yung mga tauhan ko. Pinatay silang lahat. Nakatakas si Tyron, pero pinanatili niya si Marcela. Sinabi niya na siya ang magpapahirap sa kanya hanggang sa ibigay ka ng kanyang mga magulang. Napabuntong hininga si Eliza. Nakatakas si Tyron at si Michael ay nawalan ng maraming tauhan. Hindi papayag si Tyron na kunin siya ni Michael, hindi ba? Magtitiwala siya sa kanya. May pag-asa pa siya dahil malaya na si Tyron. Akala mo ba darating si Tyron para iligtas ka? Tanong ni Michael, ang ngiti niya napalitan ng ngisi. Manood ka na lang, akala mo ba matalino ka? Papatunayan ni Tyron kung gaano siya katalino, sabi ni Eliza. Okay, sabi ni Michael at naglakad na. Napasubsob si Eliza sa sahig. Nananalangin siya ng buong puso sa kanyang puso na mahanap siya ni Tyron at iligtas siya. Hindi niya gustong isipin kung paano ito magiging tulad ng paglalakbay sa labas ng North Hill kasama si Michael.
Naagaw na sa kanya ang phone niya kaya nahila lang niya na nakahulukip-kip na tuhod sa kanya. Sobrang miserable ang pakiramdam niya. Hindi alam ni Eliza kung kailan siya nakatulog. Sa oras na magising siya, nakita niya mga damit na marahang nakalatag sa kama sa silid. Pagtingin niya sa orasan sa dingding, napagtanto niyang 6 a.m. na ng umaga. Hindi pa rin dumarating si Tyrone para iligtas siya. Gosh, nagsimulang umiyak si Eliza, nagpasya siyang huwag na maligo. Bumukas ang pinto't pumasok si Michael. Nakasuot na siya. Magbihis ka na. In your dreams. Kung hindi ka lumabas ng kwartong nakabihis na, tinignan ni Michael ang wristwatch niya. In 15 minutes, itatapon ko ditong bangkay ni Ismael. Tapos isasama pa rin kita. Anyways, either nakabihis ka o hindi. You bastard! Galit na nagmura si Eliza pero hindi pinansin ni Michael ang paglabas niya at naglakad na siya palayo. Malubha ang sakit ng ulo ni Eliza dahil sa mga luhang kanina pa pumapatak. Malungkot siyang naglakad papunta sa kama at kinuha ang telang nakapatong sa mesa. Mukhang mahal pero napakaiksi. Wala na ba sa isip si Michael? Bakit niya ito bibigyan ng maiksing gown na isusuot niya? O Tyrone, please iligtas mo ko. Nagdasal si Eliza sa kanyang puso't saka naglakad patungo sa banyo. Pagkatapos niyang maligo, bumalik siya sa kwarto na nakatapis lang ng tuwalya at hindi nagtagal. Walang choice na isinuot ang maikling gown. Ang gown ay tumambad sa kalahati ng kanyang hita kaya hindi siya komportable. Hindi siya yung tipong nagsusuot ng gown, palda o shorts na nalalantad ang kanyang mga hita. Karamihan sa kanyang mga palda o gown ay lagpas na kanyang tuhod. She was relieved at least that the gown wasn't expose her cleavage, otherwise, magmukha siyang slut. Gumamit siya ng light makeup na available sa kwarto saka lumabas. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya magkatabi sina Michael at Ismael sa hindi kalayuan. Pareho silang nakasuot ng suit, nataranta siya at saka naglakad papunta sa kanila. Hindi niya pinansin si Michael at tinawagan si Ismael. Ismael, what is going on? Hindi ko rin maintindihan. I was told to dress up and change into this suit. Sagot ni Ismael. You look amazing, Eliza. Sabi ni Michael kay Eliza. Masama kang tao, hayop ka. Idadami mo pati ang kapatid ko? Tanong ni Eliza. Oras na, let's go. Inabot ni Michael ang kamay sa kanya pero dinuroan niya ito. Akala mo ba hahawakan ko ang kamay mo? Ngumiti si Michael at dinilaan ang laway sa kamay niya. Hihintayin ko ang jet. Saka siya naglakad palabas ng building. Ismael, do something. Malakas ka na ngayon, tanong ni Eliza sa kanya. Bago pa makasagot si Ismael, may mga 10 matangkad na matipunong lalaking sumulpot at sanenyasan si Ismael nang lumabas. Si Ismael ay labis na pinahirapan ng mga lalaking ito kaya alam niya kung anong pwede nilang gawin. Marahan siyang naglakad palabas habang si Eliza na may mabilis na sumunod sa kanya. Ismael, hindi mo ba kayang talunin ang mga lalaking yon? Akala ko ba makapangyarihan ka? Tanong ni Eliza habang katabi niya sa paglalakad. Marami pang lalaki bukod sa mga taong ito. Pangalawa, na-inject ako para akong buhay na patay. Ani Ismael at nakaramdam na matinding kirot sa puso si Eliza. Papatayin ka ba ng injection sa bandang huli? Tanong ni Eliza na may luha sa muka. Hindi ko masabi, pero ayon sa kanila, matagal ko nang maghihina. Ani Ismael, nagpalingalinga si Eliza sa paligid at umaasang lilitaw si Tyrone pero ang nakita lang niya marami sa mga tauhan ni Michael na nakatayo sa paligid ng jet station. Tuluyan na nakarating sina Eliza at Ismael sa eroplano. Sanenyasan ni Michael ang jet na buksan ng pinto. May Eliza, please say farewell to your brother as this might be the last time you would see him. Anong sabi mo? Papatayin mo siya? Tanong ni Eliza. I'm a man of my word. I won't kill him. What I meant is that this will be your last day in North Hill cause once we arrive at America, we will live together as couples, bear kids and grow to become lolo and lola. Sabi ni Michael. Hindi ko yun hahayaan, dasal ni Eliza. Eliza, malungkot na tawag ni Ismael. I will miss you. Ismael, hindi ba tayo pwedeng lumaban hanggang kamatayan? Tanong ni Eliza. Hindi natin kaya. Go, sabi ni Ismael. Niyakap ng mahigpit ni Eliza si Ismael at bumulong sa tenga niya. We are traveling to America. Please sabihin mo kay Tyrone para hanapin ako at ibulgar mo sa kanya na si Carmen at ako ay iisa. I will. I love you, little sister. Sabi ni Ismael at ilang segundo pa siyang hinawakan sa braso nito. Oras na, sabi ni Michael. Nawalan na lakas si Eliza at nakitang tumulong mainit na luha sa mukha ng kapatid niya. Muli niya itong niyakap pagkatapos ay sumigaw si Michael.
Pumasok ka sa jet bago ko siya masaktan. Go, sabi ni Ismael at galit na bumaling si Eliza kay Michael. Bakla ka, sinampal niya ng malakas si Michael. Sa halip, gumanti ay sinampal ni Michael si Ismael at sabay itong bumagsak sa sahig. Nawalan na siya ng lakas at tibay. Napasigaw si Eliza sa takot na makitang bumagsak ang kapatid sa sahig. Tumakbo ito palapit sa kanya at tinulungan itong makatayo. Eliza, kapag hindi ka umalis, masasaktan niya ako. Please go, pakiusap ni Ismael. Nanghina si Eliza. Bakit hindi ka magpakita, Tyrone? Lumingon siya sa kinaupuan ni Michael at inisip ang mga kaanak niya. Mas lalong pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Paano mabubuhay ang mga anak niya kung wala siya? 2 seconds left to step in or I kill him, sabi ni Michael. Hindi niya nagustuhan ang pagpapatagal ni Eliza sa oras. Malungkot na pumasok si Eliza sa loob ng jet at umupo. Pumasok din si Michael at umupo sa tabi niya. He used his seatbelt and then looked at Ismael. You will be a free man from now on. Henceforth, I'll advise you to give up on finding your sister because we are actually not going to America. Don't be deceived. Sumara ang pinto matapos tong sabihin ni Michael at nagsimula na magpalipad ng jet ang kanyang piloto. Biglang napuno ng mga putok ng baril ang kapaligiran at lahat ng mga tauhan ni Michael na nakatayong alerto ay nagsimulang tumakas. Pero marami sa kanilang nahuli na mga tauhan ni Tyrone. Si Tyrone at ilang iba pang mga lalaki ay tumakbo ng malakas patungo sa gumagalaw na jet. Malakas na binaril ang mga gulong pero ang jet ay hindi nagtagal at nagsimulang lumipad sa hangin. Get me the bomb! Hiling ni Tyrone at kagad siyang binigyan ng malaking baril na naglalabas ng bomba. Inilagay niya yon sa jet at sumigaw si Ismael mula sa kinaroroonan niya. Boss, huwag mong barilin! Hindi pinansin ni Tyrone at natiling nakaposisyon ng baril sa jet na lumilipad sa ere. Nandyan si Miss Carmen. I know. Nangihilahin na ni Tyrone ng gatilyo. Malungkot na sumigaw si Ismael. Miss Carmen is Eliza. Napaluhod siya pagkasabi nito at nagsimulang umiyak. Huminto si Tyrone at binaba ang baril. Lumingon siya kay Ismael na may kalayuan sa kanya at umiyak na parang sanggol. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kanya. Anong sabi mo? Miss Carmen is Eliza? Oo, tumango si Ismael, umiiyak. You betrayed the codes of the underworld. Nagsinungaling ka sa akin. Hinila siya ni Tyrone gamit ang kanyang sando. Hindi ko ba sinabi sa'yo na ang araw na malaman kong nagsinungaling ka sa akin ay ang araw na papatayin kita? Sinuntok siya ng malakas ni Tyrone sa mukha at naglabas ng baril mula sa kanyang hostler. Pero isang suntok lang inawalan na ng malay si Ismael dahil sa sobrang hina niya. Boss, parang patay na siya, sabi ng isa sa mga tauhan ni Tyrone. Patay? Bulalas ni Tyrone. Paano siya namamatay sa isang suntok lang sa mukha? Si Ismael bilang second in command ng underworld ay nakatanggap ng napakaraming suntok. Hindi lang sa mukha kundi sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pero hindi siya naapektuhan. Napakalakas niya. Minsan pa nga siyang tumanggap ng 2 bala sa tiyan. Nung isang digmaan pero nakaligtas ito. Ibalik mo siya sa base at gamutin siya. Agad namang nadala si Ismael. Marami talagang gustong itanong si Tyrone kay Ismael. Siguro makakakuha din siya ng clue kung saan din dinala si Eliza. Eliza, don't cry. I will find you. Sabi ni Tyrone at habang iniisip niya kung paano siya tratuhin ni Michael ngayon, sila na lang. Napasigaw siya sa sakit niya. Eliza, wawasakin kong buong North Hill para sa'yo. Ang mga salita niya ay tulad ng isang galit na hayop. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang marami sa mga tauhan ni Michael na itinutulak sa sahig ng kanyang mga tauhan. Inutusan niyang kanyang mga tauhan. Dalhin sila sa paitan at itali silang lahat sa isang poste. Hampasin sila araw-araw at huwag silang bigyan ng pagkain at tubig. Yes, boss. Parang kulog silang lahat. Agad nilang sinimulang ihatid ang mga tauhan ni Michael. Sa sobrang galit ni Tyrone, pumasok siya sa kanyang sasakyan at sinutang maskara ni Tale. Lahat ng sangkot sa pagkawala ni Eliza sa North Hill ay magdurusa. Sinusumpa ko. Hahanapin kita, Eliza. Lintik lang ang walang ganti. Humanda ka, Michael. Humanda ka. Ano ang gagawin ni Tyrone ngayong alam na niya na si Carmen at Eliza ay iisa? Magawa kaya niyang mabawi si Eliza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.